Hi, welcome sa ating channel. Ngayong araw matutunghayan natin ang isang action thriller na pelikula, na pinalabas noong 2018, na pinamagatang Skyscraper, kaya manood at mag-relax. 10 taon na ang nakalilipas, nang pinamunuan ni Will Sawyer ang isang FBI hostage rescue team, kasama si Ben Gillespie. Pinasabog ng team ang pader ng isang bahay at pumasok sila sa loob, kung saan nakita nila ang hostage taker na hawak ang kanyang anak. Sinubukan ni Will na makipag-usap, ngunit nang ibaba niya ang kanyang anak, mabilis niyang pinindot ang detonator ng bomba at agad na sumabog, malubhang nasugatan si Will at agad na dinala sa ospital. Sa kasamaang palad, ang bahagi ng kanyang kaliwang binti sa ibaba ng tuhod ay kailangang putulin. Sa kasalukuyan, si Will na ngayon ay gumagamit ng prostetikong binti, kasama ang kanyang asawang si Sarah, at ang kanilang kambal na anak na sina Henry at Georgia, ay kasalukuyang nakatira sa isang apartment sa loob ng Pearl, ang pinakamataas na gusali sa mundo, na matatagpuan sa Hong Kong. Si Zhao Longji ang business entrepreneur sa likod ng pagtatayo ng 225 palapag na gusali, na mas mataas pa sa Burj Khalifa. Si Will ay nagsimula ng isang private security company, at siya ay nasa Pearl dahil doon. Hiniling ni Sarah kay Will na ayusin ang kanyang telepono, habang inaayos ni Will ang telepono. Si Ben, na nagtatrabaho kay Zhao, ay lumabas sa elevator. Umalis si Sarah at ang mga bata para magsaya. Agad na sumakay sina Will at Ben sa elevator, para makipagpulong kay Zhao, Security Director Johnny, at Insurance Underwriter na si Mr. Pierce. Si Will ay tinanggap upang matulungan ang mga sistema ng kaligtasan at seguridad na inirekomenda ni Ben. Iniulat niya sa pulong, na ang mga computerized na sistema ng sunog at seguridad ay nakapasa sa kanyang mga pagsubok, bagamat kailangan niyang siyasatin ang seguridad ng pasilidad sa labas ng gusali. Dahil doon, binigyan ni Zhao si Will ng isang tablet, na maa-access lang ng mukha ni Will. Pagkatapos ng pagpupulong, dinala ni Zhao si Will sa isang silid, kung saan lumalabas ang mga salamin mula sa sahig, mga salamin na nagbibigay ng refleksyon sa iba't ibang anggulo, at ilang pang kamangha-manghang makikita. Hindi nagtagal, sumakay si Will kasama si Ben sa isang bangka. Nang makarating sila sa kanilang destinasyon, inagaw ng isang magnanakaw ang bag ni Will at sinaksak siya. Mabilis din naman siyang hinabol ni Ben. Nagpaputok ng baril ang lalaki dahilan para matakot ang mga tao. Samantala, sa sub-basement ng Pearl, napansin ng isang maintenance engineer ang pagkasira ng pader at nagkakaroon ng butas. Nang lapitan niya ito, isang kamay ang umabot sa kanya, at sinakal ang engineer hanggang sa mawalan ng malay. Nang tanggalin ang gas mask, makikita ang isang lalaki na nagngangalan Kors Botha. Sa isang silid, binabalot ni Ben ang sugat ni Will at nakita niyang inilagay ni Will ang tablet na bigay ni Zhao sa kanyang jacket. Bago sila umalis, nag-usap si Sarah at Will sa telepono, at pinababalik sila sa Pearl, dahil nagkasakit si Henry, nang biglang bumunot si Ben ng baril, at ipinahayag na nagtatrabaho rin siya para kay Kors, at hiniling kay Will na ibigay sa kanya ang tablet. Nagsimula silang mag-away, at aksidenteng nabaril si Ben sa dibdib gamit ang sarili niyang baril. Ang nanghihinang si Ben ay nagsabi kay Will, na ang kanyang pamilya ay hindi dapat bumalik sa Pearl, at sinadyang pinalabas sila ni Ben dahil sa plano ni Kors na sunugin ang gusali. Hindi nagtagal, si Kors at ang kanyang tauhan ay nagkakalat ng pulbos, na naglalaman ng water-reactive na kemikal upang simulan ang sunog sa ika-76 na palapag ng gusali. Tumingin si Will sa bintana, at nakita ang sunog na nagmumula sa Pearl. Inatake si Will ng ilang tao na may dalang mga baril, lumabas siya sa bintana, at bumaba ng hagdan at nahulog. Si Sia, isa sa mga kasama ni Kors, ay lumitaw at sinaksak si Will gamit ang isang stun gun. Iniskan niya ang mukha nito sa tablet, at itinutok ni Sia ang baril. Sa kabutihang palad, dumating ang mga pulis, at agad na binaril ang mga kriminal na nakapalibot kay Will. Bumagsak sa shootout ang lalaking nagnakaw ng bag ni Will. Sumakay si Sia sa kanyang van, at nabaril ang isang pulis. Kinuha ni Will ang motorsiklo at agad na nagtungo sa Pearl. Hindi nagtagal, nagawa ni Sia at ang mga kasama na makapasok sa off-site na pasilidad, at binaril ang mga tao. Sa pamamagitan ng pag-access sa tablet, nagawa nilang manipulahin ang anti-fire measures. Gayunpaman, 2 security men ang lumabas sa elevator, upang dalhin si Sarah at ang mga bata sa itaas na palapag ng gusali. Sa kasamaang palad, umakyat ang apoy sa daanan ng elevator,
at sumabog palabas ng elevator. Sa labas ng gusali, pinangunahan ni Inspector Wu ang paghahanap kay Will Sawyer, at naniniwala ang pulisya na siya ang may kagagawan kaya hindi gumana ang mga anti-fire measures ng gusali. Gayunpaman, sinabi ng hacker kay Sia, na kaya na niyang ma-access ang tablet, at hindi na kinakailangan ng facial recognition, at wala nang ibang may access sa mainframe, dahil doon, agad siyang binaril ni Sia. Sa kabilang banda, sinabi ni Johnny kay Zhao, na kailangan nilang umalis, kung hindi ay maiipit sila sa gusali, at agad namang pumayag si Zhao na lumikas. Alam ni Zhao na si Kors Botha ang nasa likod ng nagaganap na sunog, at ayaw ni Kors na mamatay siya hanggat hindi nakukuha ang flash drive mula sa kanya. Hindi nagtagal, nagawang takasan ni Will ang mga pulis, at mabilis na umakyat sa gilid ng isang crane, at tumalon upang makapasok sa loob ng gusali, para iligtas ang kanyang pamilya. Habang naglalakad patungo sa helicopter, biglang huminto si Johnny nang matuklasan nito na ang piloto ay isang impostor. Sa pagkakataong iyon, ibinunyag ni Mr. Pierce kay Zhao, na isa rin siyang tauhan ni Kors, nang biglang lumabas si Kors at ang kanyang mga tauhan, at agad na binaril ang mga tao ni Zhao. Tinanong ni Zhao kung bakit hindi na lang siya barilin ni Kors. Sumagot si Kors at sinabi na kasama siyang aalis sakay ng helicopter, at hahayaan niyang masunog ang gusali hanggang sa lupa. Gayunpaman, nagawang bumangon ni Johnny at binaril ang piloto. Dahilan para bumagsak ang helicopter sa gusali, mabilis na tumayo si Zhao at tumakbo pababa sa penthouse, at nilock ang mga pinto nito bago pa siya mapuntahan ni Kors. Sinabi ni Sia kay Kors na hindi niya mabuksan ang mga pinto ng penthouse gamit ang tablet. Habang si Will at ang kanyang pamilya ay kasalukuyang nasa loob pa ng Pearl, sinabi ni Pierce na kailangan nilang hanapin si Will, para makapasok siya, at sinabi ni Kors na hindi nila kailangan, dahil alam nila kung ano ang gusto niya. Samantala, si Sarah at ang mga bata ay tumatawid sa tulay, nang lumitaw si Pierce, at bumunot ng baril, at sinunggaban si Sarah. Dahan-dahan naman nilabas ni Sarah ang gunting mula sa kanyang bulsa, at sinabihan ang mga bata na tumakbo. Pagkatapos ay tinusok ang gunting sa binti ni Pierce. Habang nilalabanan niya si Pierce, bumagsak ang isang istrukturang bakal sa tulay, at nahulog ang mga nasusunog na bahagi ng gusali. Dahilan para magkahiwalay si Henry at Georgia. Sinabihan ni Henry si Georgia na umakyat sa waterfalls. Sa kasamaang palad, nagawang bumangon ni Pierce at agad na sinugod si Sarah. Hindi nagtagal, dumating si Will at tinulak si Pierce palabas sa tulay. Naglagay si Will ng tabla na gawa sa kahoy, sa magkabilang puwang at hinahawakan ito, habang si Sarah ay naglalakad para kunin si Henry. Nakasakay si Henry sa likod ni Sarah, at tumalon si Sarah kay Will sa huling sandali bago mahulog ang tabla. Naroon ang isang elevator na pinapagana ng electromagnetic induction, at pinananatili sa lugar ng isang fail-safe na preno. Pinutol ni Will ang cable, at mabilis na bumaba ang elevator. Nang lumagpas sila sa nasusunog na palapag, agad na ginamit ni Sarah ang braking system. Sa kabutihang palad, nagawa ni Sarah at Henry na makaligtas, at dito nakilala niya si Inspector Wu. Hindi nagtagal, nakita ni Georgia ang dalawang lalaki, agad siyang tumakbo patungo sa talon ng gusali, at sinundan siya ng mga ito. Nilabanan sila ni Will bago makita si Kors. Habang nasa labas sila ng pinto ng penthouse, sinabi ni Will na ang tanging paraan upang mabuksan ang mga pinto ay mula sa loob, o kung ang fire alarm sa antas ng penthouse ay na-trigger nito. Ngunit hindi ito maaring mangyari. Dahil kinuha ni Kors ang buong system ng offline, binalaan siya ni Kors na itatapon niya si Georgia sa bubong, kapag hindi dinala sa kanya ni Will ang hawak ni Zhao sa likod ng mga pintuan. Dinala nila si Georgia, habang naiwan si Will sa sahig. Ang mga pulis ay nagtataka kung bakit si Kors ay kinulong ang sarili sa apoy, at sisirain ang kanyang tanging daan palabas. Dito naalala ni Sarah, na may lalagyan ang isa sa mga tauhan ni Kors na may nakasulat na, Suran. Agad na hinanap ng pulis ang Suran, at nalaman na isa pala itong parachute. Naisip ni Sarah na malamang, tatalon sila palabas ng gusali gamit ang parachute at lalapag lang sa malapit. Habang nakita naman ni Will, ang mga subroutine panel na kumokontrol sa mga pinto ay nasa likod ng mga turbine. Binasag ni Will ang isang bintana, at dumaan sa gilid ng gusali, upang makaakyat sa mga turbine. Nagawa niyang pumasok sa loob ng mga turbine, at pinutol ang isang wire, upang bumukas ang mga pinto. Si Will ay muling umakyat pabalik sa gusali, at ginamit ang kanyang huwad na paa para pigilan ang mga pinto sa muling pagsasara. Pagdating sa loob ng penthouse, tinutukan ni Zhao ng baril sa likod ng ulo si Will.
ngunit nagawa ng paraan ni Will, upang padapain sa sahid si Zhao, at sinabing kailangan nilang mag-usap. Ipinaliwanag ni Zhao ang tungkol kay Course Botha, na siya ang nangangasiwa sa pangingikil para sa tatlong makapangyarihang sindikato. Nang simulan ni Zhao ang pagtatayo sa Pearl, lumapit siya sa kanya at humingi ng pera bilang proteksyon. Nagawa niyang bayaran si Course, ngunit naglagay siya ng isang tracking software sa loob ng mga wire transfer, at kinolekta ang impormasyon ng sindikato. Nang malaman ng mga sindikato na sila ay nakompromiso, nagbanta silang sisirain si Course kapag hindi niya lilinisin ang kanyang kalat. Kung mamatay si Zhao, ang mga kopya ay ipapadala sa mga awtoridad. Kaya naman kailangan ni Course ang mga orihinal na file upang maitago ang kanilang pagkakakilanlan. Nang sinimulan ni Course ang sunog sa Pearl, alam niyang kukunin ni Zhao ang flash drive at tatakbo. Gayunpaman, sinabi ni Will na ibibigay nila kay Course ang gusto niya. Dito sinabi ni Zhao na maaari silang mamatay na dalawa. Gustong iligtas ni Will ang kanyang anak, at mas mahalaga sa kanya ang buhay nito kaya hiniling niya kay Zhao na tulungan siya. Habang si Course, at ang kanyang mga tauhan, kasama si Georgia ay nasa bubong, dumating sina Will kasama si Zhao na nakatali ang kamay ng duct tape. Habang nag-uusap sila, nagawang alisin ni Zhao ang duct tape sa kanyang kamay. Agad niyang kinuha ang flash drive, at tinutukan ng baril si Will, at sinabing gusto niya ng parachute. Agad inutusan ni Course ang isa sa kanyang tauhan na ibigay sa kanya ang kanyang parachute. Sa hindi inaasahan, inihagis niya ang flash drive sa silid, habang sinisigawan ni Will si Georgia na tumakbo, at agad na bumunot ng espada mula sa ilalim ng kanyang kamiseta, at pinaghahampas ang lalaking nasa harap niya. Habang binabaril ni Zhao ang mga kriminal, biglang lumitaw ang mga salamin, nagpatuloy silang lumaban, at ang mga kriminal ay nagsimulang magkaroon ng isang mahirap na sandali na matukoy ang mga tunay na tao mula sa mga nakikitang larawan. Nahanap ni Will ang flash drive, habang ang isang kalaban ay binaril ni Zhao bago pa niya mapatay si Will. Habang nagaganap ang laban, pinangunahan ni Wu ang pag-atake sa isang lugar, na pinaniniwalaan na drop zone para sa mga parachute. Sa loob ng sasakyan ng pulis, nakita ni Sarah si Sia na babarilan ng isang pulis. Binuksan ni Sarah ang pinto ng kotse, at habang naglalaban sila, tumunog ang busina ng sasakyan dahilan para ma-alerto ang pulisya. Habang sinasakal siya ni Sia, dumating ang pulis at nakatutok ang baril sa kanya at agad siyang pinatulog ni Sarah. Agad na kinuha ni Sarah ang tablet na naiwan sa upuan. Samantala, inutusan ni Will si Course na humarap, ngunit hawak niya si Georgia, at nagbanta na maghuhulog siya ng granada kasama ang bata, at inutusan si Will na ihagis sa kanya ang drive. Nakatingin si Course sa refleksyon ni Will, habang ang totoong Will ay nasa kanyang likod. Sinipa niya si Course sa gilid at sinunggaban si Georgia. Sumabog ang granada, na nagwakas sa buhay ni Course bago pa siya mahulog. Gayunpaman, nagawa ni Sarah na ma-restart ang control system ng gusali gamit ang tablet, at muling gumana ang mga anti-fire measures, at ang mga sprinkler ay nagsimulang gumana muli para maapula ang sunog. Matatapos ang palabas, nang dumating ang isang helicopter upang dalhin sa ligtas na lugar sina Will, Georgia, at Zhao, ibinalik ni Will kay Zhao ang kanyang flash drive. Pagkatapos ay masayang muling nagsama-sama ang pamilya Sawyer, at nagkaroon ng pagkakataon si Wu na makilala si Will, na kinikilalang hindi siya ang may pananagutan sa sunog. Dagdag na sinabi ni Zhao ang kanyang intensyon na itayo muli ang skyscraper. Maraming salamat sa panunood. Mangyaring mag-subscribe para sa higit pang video tulad nito.